Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama niyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Hi po sa inyong lahat. At ako po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Ma? Kumusta ka na, Karen? Pasensya ka na ha, kung bigla akong naparito nang walang pasabi. Pumasok ho muna kayo sa loob, ma. Ano ho bang nangyari sa inyo? Bakit ngayon lang kayo ulit nagpakita sa amin? Oo pasensya ka na, Karen ha. Saan ho ba kayo nagpunta? Alam nyo bang nag-aalala kami ng husto dahil bigla na lang kayong nawala? Nasaktan kasi ko ng husto nang mawala si Brian. Kaya lumayo muna ako para makapag-isip-isip. Lahat naman ho tayo nasaktan sa pagkawala ni Brian. Biglaan ho ang nangyari at hindi natin yun inaasahan. Alam mo namang siya lang ang nag-iisa kong anak. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya. Hanggang ngayon nga kapag naaalala ko na naman ang mga nangyari, masakit pa rin sa dibdib ko. Pero hindi nyo naman po kailangang umalis kung nasaktan kayo sa pagkawala niya. Hindi nga kasi ako nakakatulog sa gabi kapag nandito at lalo ko siyang naaalala kaya umalis na muna ako. Umalis na lang ho kayo bigla at hindi na nagparamdam. Hindi nyo man lang ako kinontak. 3 taon din ho yun. Ay, pasensya ka na talaga ha, anak. Kumusta na nga pala kayo ng apo ko? Ayos naman ho kami. Nasa kwarto ho siya at binabantayan ni Erica. Erica? Sinong Erica? Yung kapatid ko ho. Dito ko na muna pinatira para may makatuwang naman ako sa pagbabantay sa anak ko. Malaki na ba ang apo ko? Oho, pero saan ho ba talaga kayo nagpunta? At anong nangyari sa inyo sa loob ng 3 taon? May nakilala kasi ko Naging mag-live-in partner kami ng ilang buwan at dinala niya ako sa Cebu. Sa Cebu ho? Nakilala ko kasi siya matapos ang libing ni Brian. Lugmok na lugmok ako noon at siya lang ang nagpapasaya sa akin. Ganun ho ba? Nung nandun kami sa Cebu, nalaman ko ang tunay niyang ugali. Nananakit siya. Takot na takot ako noon dahil pinagbabantaan niya ako. Ay, Diyos ko. Nagtrabaho ako kahit anong trabaho pinasok ko para lang makapag-ipon ng pamasahe para makabalik dito sa atin. Bakit hindi niyo ako tinawagan? Kinuha niya kasi ang cellphone ko kaya wala na akong kontak sa lahat ng mga kakilala ko. Nang makaipon nga ako ng maliit na halaga, tumakas ako. May kumupkup sa akin na isang ministry. Kinupkup nila ako at tinulungan. Mabuti naman po at may mga mabubuting tao pa na tumulong sa inyo. Akala ko nga rin nung una, mabuti sila. Pero napansin ko na para lang ginagamit nila ang pangalan ng Diyos para makapagbigay ako ng malaking halaga ng pera. Nagtatrabaho ako pero sa kanila halos napupunta ang sahod ko. Dahil doon daw ako nakatira, kailangan ko rin daw mag-ambag sa simbahan. Totoo ho ba yan, ma? Oo, hirap na hirap ako noon at gusto ko nang umuwi. Kaya palihim akong nag-ipon ng pera para makabalik ako dito sa atin. Ganun ho ba? Ang saklap naman po nang nangyari sa inyo. Ay, kaya nga anak. Hirap na hirap ako noon at gusto ko nang umuwi. Kaya palihim akong nag-ipon ng pera para makabalik dito sa atin. Pero kung nakauwi na po pala kayo, bakit ngayon lang po kayo nagpunta rito? Sa totoo lang, ilang beses akong dumaan dito. Talaga ho? Oo, pero nahihiya akong magpakita Nahihiya? Bakit naman ho? 3 taon akong nawala, Karen. Wala naman akong paramdam sa inyo. Hindi ko alam kung paano ako haharap sa'yo. Ma, natatakot kasi ko na baka galit ka sa akin. Sa totoo lang po, nasaktan nga ho ako nang bigla kayong nawala. Nag-overthink pa nga ako at pinahanap ko pa kayo sa mga pulis. Pero hindi naman ho ako galit. Ay, salamat sa pag-unawa mo ha, anak. Saan ho kayo nakatira ngayon? Dito lang din naman, sa may bandang squatter. Mag-isa lang ho ba kayo doon? Hindi. May nakilala kasi ulit akong lalaki. Ho? Oo, si Erwin. Siya na ang kinakasama ko ngayon. Live-in partner niyo ho ulit? Oo, anak. Ay, kumusta naman po ang lalaking yun? Mabait naman po ba siya sa inyo? Mabait naman. Siya nga halos ang sumusuporta sa akin ngayon Ilang taon na ho ba siya, ma? 39 pa lang siya. Ho? Ang bata ho niya para sa inyo, ma.
Oo nga eh, pero masipag naman kung ano-ano ngang racket ang pinapasok niya para may pambili kami ng pagkain. Hay, wala na ho tayong magagawa dyan. Basta ang mahalaga, maayos ho niya kayong pinakikisamahan. Mabait siya anak, hindi lang masyado kalakihan ang kinikita niya. Minsan nga, isang beses lang kaming kumain sa isang araw eh. Totoo ho ba yan, ma? Oo, Karen. Kaya nga minsan naiisip ko, buti pa kayo rito. Kahit papano, maayos ang buhay niyo. Ma, mas mabuti pang bumalik na lang kayo dito, ma. Papano si Erwin? Nakakahiya naman sa'yo kung isasama ko siya. Ikaw ang naglo nitong bahay at hindi naman ang anak ko. Ma naman, kayo ho ang ina ng asawa ko. Kaya nanay ko na rin ho kayo. Hindi ko ho kayo pwedeng pabayaan. Ay nako, hayaan mo na anak. Hindi rin naman papayag si Erwin sa gusto mo eh. Hindi niya iiwan ang racket niya doon. Ganun ho ba? Di dalasan niyo na lang hong bumisita rito. Oo anak, ganyan na nga lang. Siya nga pala, naalala ko dati, may mga benepisyo raw na maiiwan para sa pamilya ni Brian dahil namatay siya habang nagtatrabaho. Meron nga ba ha anak? Yung pensyon ho ba niya? Meron nga ho ma. Magkano bang natatanggap mo? 10,000 ho yon kada buwan. 10,000? Oho. Hanggang ngayon? Oho. Hanggat menor de edad pa kasi si Kent, tuloy-tuloy ho ang pensyon na yon. Malaki-laki rin pala no? Oho ma kaya inilalaan ko ho yun talaga para kay Kent. Oo tama naman yan, bata pa ang anak niyo eh. Makakatulong ang iniwang pensyon ng anak ko para mapalaki mo ng maayos ang aking apo. Oo ma, malaking tulong ho talaga. Inilalaan ko ho yun sa pag-aaral ni Kent. Buti ka pa, bukod sa trabaho mo, may natatanggap pa kayong benepisyo buwan-buwan. Ako kasi hindi ko alam kung saan kukuha ng pangkain namin kapag hindi nakakarakit si Erwin. At saka nagkakasakit din ako. Tumatanda na rin kasi ko eh. Ma, kapag may kailangan ho kayo, wag ho kayong mahihiyang magsabi sa akin. Ay, alam mo Karen, nung buhay pa si Brian, hindi ko kailanman inisip na darating ako sa puntong umaasa sa ibang tao. Kaya minsan nahihiya ako sa sarili ko eh. Matanda na ako, wala ring maayos na trabaho. Ma, kapag gusto nyong bumalik dito, welcome na welcome pa rin ho kayo ha. Ay maraming salamat ha anak, napakabait mo talagang manugang. Nga pala, pwede bang makahingi dyan kahit pang pamasahe lang? Kinapos kasi ko eh. May 1,000 pa ho ako rito ma. Sa inyo na to at ipambili nyo ng bigas at ulam ang iba. Ay naku salamat anak ha, maraming salamat talaga. Magandang araw po Miss Winnie. Tawagin niyo na lamang po akong Karen. 3 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ang asawa kong si Brian. Isa siyang government employee at naaksidente habang nagmamaneho papunta sa isang seminar. Napakasakit ng pagkakawala niya dahil biglaan ang lahat. Naiwan ako at ang anak naming si Kent na bagong silang pa lamang noon. Dahil sa kanyang serbisyo sa gobyerno, nakakatanggap kami ng 10,000 kada buwan mula nang mawala siya. Malaking tulong yon sa pang-araw-araw naming gastusin at sa pagpapalaki ko kay Kent. Pero hindi lang ang asawa kong nawala sa buhay namin ng panahong yon. Ilang araw matapos mailibing si Brian, bigla ring nawala ang biyanan kong si Mama Norma. Wala siyang iniwang mensahe o paliwanag kung saan siya pumunta. Nag-alala ko noon kaya humingi ako ng tulong sa mga pulis para hanapin siya. Hanggang sa may mga taong nakakita naman sa kanya at sinabing maayos naman ang kanyang kalagayan. Kaya tumigil na rin po ako sa paghahanap. Sa totoo lang Miss Winnie, hindi na rin ako nagulat nang bigla siyang maglayas. Kilala ko kasi ang ugali ni Mama Norma at alam kong may mga pagkakataong mas pinipili niyang umiwas kesa harapin ang mga problema. Dahil mag-isa na lang ako sa buhay, pinatira ko na sa bahay ang nakababata akong kapatid na si Erica para meron akong katuwang sa pag-aalaga ko kay Kent. Pumasyal ba yung biyanan mo ha ate? Oo. Kumusta naman? Nagulat nga ako kasi bigla siyang dumating 3 taon na rin siyang nawawala no? Nagulat ka? Ako hindi. Ha? Bakit naman?
Kasi kilala ko naman yung biyanan mo eh. Kapag may bagong kakilala, sumasama kagad. Kapag may lakad, go kagad. Kapag may bagong lalaki, doon na naman iikot ang mundo niya. Uy, tumigil ka nga dyan ha, Erika. Totoo naman kasi. Nagbago na siguro siya. Ate, matagal ko nang napapansin yan kahit buhay pa si Kuya Brian. Anong ibig mong sabihin? Ate, hindi ba't naikwento mo rin sa akin noon na madalas pagalitan ni Kuya Brian ang mama niya? Hindi naman niya pinapagalitan, sinasaway lang niya. Pero kasi, hindi naman talaga napipirmi ang biyanan mo, hindi ba? Medyo. Medyo? Alam mo naman ang ugali niya. Kaya nga, madalas siyang may lakad. Kung minsan, hindi rin niya sinasabi kung saan siya pupunta at kung sino-sino rin ang kasama niya. Naikwento mo pa nga no na lagi siyang nangihingi ng pera kay Kuya Brian para sa mga gala niya eh. Erika, matagal na yon. Minsan pa nga 'di ba, ilang araw siyang nasa galaan at umuwi lang kapag wala ng pera. Kaya nga siguro pinatira siya rito ni Kuya Brian noon eh, para mabantayan niya rin. Pero nang mamatay si Kuya, parang wala nang pumipigil sa kanya. Nasaktan lang talaga siya sa pagkakawala ng Kuya Brian mo. Kaya siguro nagliliwaliw muna. Nasaktan? Pero ilang araw pa lang matapos ang libing, bigla na lang siyang nawala. Tapos ngayon, babalik na may bago na namang kinakasama. Wala namang masama kung may kinakasama ulit siya. Matanda na siya eh, kailangan talaga niya ng kasama sa buhay. Alam ko naman yon ate, pero ang akin lang, huwag ka masyadong magpapadala sa mga kwento niya ha. Hay nako, ikaw talaga. Ate, kilala kita, masyado kang maawain. Masama ba yun? Hindi, pero minsan dahil sa sobrang maawain mo, hindi mo na napapansin na inaabuso ka na. Napabuntong hininga na lamang ako sa mga sinabi ni Erika, Miss Winnie. Alam kong may katotohanan ng mga sinabi niya pero mas nanaig pa rin ang awa ko sa aking biyanan. Mula noon, halos araw-araw nang bumibisita si Mama sa bahay namin para makita ang kanyang apo. Dahil sa madalas niyang pagpunta sa bahay, napanatag ako. Natuwa kasi ko dahil nakakapag-bonding sila ni Kent. Kaya naman hindi ko na rin masyadong pinansin ang mga babala ni Erika tungkol sa kanya. Grabe no? Ang kulit-kulit na ni Kent ngayon, yung apo kong yun oo. Oo nga ho, may. Sobrang kulit na. At kamusta ho? Napatulog niyo na ho ba siya? Oo, nakatulog na dahil sa kakulitan. Ang bilis ng panahon na no? Ang laki na ng apo ko. Parang kailan lang eh, nung huli ko siyang makita. Kasi silang pa lang niya noon. Oo nga ho eh, hindi na mapakali ngayon. Kapag may naisip na gustong gawin, gagawin talaga. Kamukhang kamukha talaga siya ng papa niya. Ganyan na ganyan ang itsura ni Brian nung bata pa. Marami nga hong nagsasabi niyan, Ma. Sigurado kung matutuwa si Brian kapag nakita niya kung gaano nakalaki ang anak niya. Miss na nga po namin siya, May. Ay, ako rin naman. Minsan nga iniisip ko, kung buhay pa si Brian, siguro hindi ganito kahirap ang buhay ko ngayon. Wag na ho kayong mawalan ng pag-asa, Ma, ha? Hindi naman, kailangan lang talagang magsumikap sa buhay. Kumusta naman ho kayo ng kinakasama niyo? Si Erwin? Ay, eto, nakakaraos naman kahit papano. May maayos na ho ba siyang trabaho? Wala pa rin eh, kung ano-anong racket na lang ang pinapasok niya. Anong klaseng racket ho ba yan? Kahit ano lang, minsan may sideline sa construction, minsan may naguutos na magbuhat ng gamit, at kung minsan naman, umi-extra lang siya kung saan may pagkakakitaan. Ganun ho ba? Bata pa naman ho siya, Ma. Dapat maghanap siya ng trabahong permanente na. Sa totoo lang, may gusto nga akong sabihin sa'yo eh. Kaya lang, nahihiya ako eh. Ano ho ba yon? Naubusan kasi kami ng bigas. Ho? Wala na kasi kaming maisasaing bukas. Sa makalawa pa kasi yung inaasahan naming pera. At saka, walang napasukang racket si Erwin itong mga nakaraang araw. Ay naku. Nahihiya nga akong magsabi sa'yo anak. Pero baka pwedeng makahingi muna kahit konting bigas lang. Ma, hindi niyo ho kailangan mahiya. Sinabi ko naman ho sa inyo kapag may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Basta ba kaya kong ibigay hindi ho kayo magdadalawang salita pa. Ay, pasensya ka na talaga ha, Karen?
Ayos lang ho yun. Sandali lang ho kukuha muna ako ng bigas. Oh, heto na po ma. Naku, marami yata tong pinlastik mo. Okay lang po yan. Pang isang linggo na ho siguro nyo ito. Naku, maraming salamat anak ha. Ang swerte ko talaga at may manugang akong napakabait na katulad mo. Hindi nga nagkamali si Brian sa pagpili sa'yo. Naman, ina po kayo ni Brian at lola ng anak ko. Dapat lang ho na tulungan ko kayo. Basta, maraming salamat ha. At siya nga pala, baka pwede rin sana akong makahingi ng 500. 500 ho? Oo, pang-ulam lang naman namin mamaya at bukas ng umaga. Pero kung wala naman, okay lang. Nakakahiya nga itong paghingi ko ng bigas eh. Ay, hindi naman ho sa ganon. Ay, pasensya ka na talaga ha, Karen. Hindi ko lang talaga alam kung saan kukuha ngayon eh. May utang pa kasi kami sa tindahan at ayoko na sanang dagdagan pa yon. Heto po ma, kunin niyo na ho itong 1,000. Sigurado ka ba rito? Oho. Ay, maraming salamat talaga Karen ha. Naabala pa kita. Huwag niyo ho yung isipin, ayos lang ho yun. Mula noon, Miss Winnie, halos araw-araw nang bumibisita si Mama sa bahay namin. Madalas umaga pa lamang nasa bahay na siya at kung minsan naman inaabot pa ng hapon bago umuwi. Pero habang tumatagal, napapansin kong bihira siyang umalis sa bahay namin na walang dala. Kung hindi bigas ang hinihingi niya, ulam naman. Minsan mga dilata, minsan mga tirang pagkain sa bahay. May mga pagkakataon pang nangihingi siya ng damit na hindi ko na ginagamit. Dahil naaawa ko sa kanyang kalagayan, ibinibigay ko naman ang anumang kaya kong maibigay nang hindi ko namamalayang unti-unti na pala siyang nasasanay sa ganung gawain. Hulaan ko ate, may hiningi na naman ba ang biyanan mo kanina ha? Erika naman. Ano na naman bang hiningi niya ate? Nanghingi lang naman siya ng bulaklak. Nagustuhan niya kasi yung bulaklak dyan sa labas ng bahay eh. Gusto rin daw niyang magtanim doon sa tinitirhan nila. Grabe ate ha, pati bulaklak ha, hindi pinalampas ha. Bulaklak lang naman yun, Erika. Ngayon bulaklak lang, baka sa susunod mas malaking bagay pang hingi niya sa'yo. Ay, huwag ka ngang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano ate ha, napapansin ko lang ang ginagawa niya. Pinapaalalahanan lang kita ha. Kawawa naman kasi siya. Parang hindi rin niya maiwan-iwan yung ka-live-in partner niya eh. Hay, ewan ko sa'yo ate. Ang bilis mo kasing maawa sa mga tao eh. Hindi naman siya ibang tao. Biyanan ko siya at lola siya ni Kent. Hay, bahala ka na nga dyan ate. Ay, siya nga pala ate. Nakausap mo ba yung bago nating kapitbahay? May bago tayong kapitbahay? Hindi mo napansin? Yung matandang lalaki sa kabilang bahay. Hindi ko pa nga siya nakikita eh. Para kasing kakaiba siya. Kakaiba? Bakit mo naman nasabing kakaiba? Hindi ko rin maipaliwanag eh. Kasi kanina, nakatayo lang siya sa tapat ng bahay nila ng halos 1 oras. Talaga? Akala ko nga may hinihintay eh. Pero wala naman. Baka nagpapahangin lang yon. Ewan ko ate ha. Tapos napansin ko, parang nakatingin siya sa bahay natin. Baka naman nagmamasid lang sa mga bagong kapitbahay niya. Siguro nga. Alam mo na ba ang pangalan niya? Mang Tonyo raw. Mga nasa 70 anyos yata yun eh. Mag-isa lang ba siya doon? Oo yata. Wala na kasi akong napansing kasama niya eh. Hayaan na lang natin siya. Wala namang ginagawang masama yung tao eh. Baka naninibago lang siya sa lugar natin. Masasanay rin yun. Bukod sa bago naming kapitbahay na si Mang Tonyo, naging bahagi na rin ng araw-araw naming buhay si Mama Norma. At habang tumatagal, mas lalo rin siyang nagiging komportable sa paghingi ng kung ano-anong kailangan niya. Nung una hindi ko yun binigyang pansin, pero isang araw nagulat ako ng mas mabigat na bagay ang hingi niya sa akin. Siya nga pala Karen. Bakit ho ma? Naalala mo yung mga bulaklak na binigay mo sa akin dati? Opo, bakit ho? Hay, ewan ko ba? Hindi yata ako swerte sa mga halaman eh. Bakit naman ho? Halos lahat ng binigay mo, namatay. Talaga ho? Oo,
Nung una, akala ko kulang lang sa dilig, kaya mas madalas kong dinidiligan, pero mas lalo lang nalanta. Ay naku, baka ho nasobrahan kayo sa tubig. Hindi ko nga rin alam eh. Kahit anong gawin ko, hindi talaga mabuhay-buhay. Sayang naman ho yun. Maganda pa naman ang bulaklak nun. Kaya nga eh. Di bale, madali lang naman pong magtanim ulit, ma. Kuha na lang po kayo ulit dyan sa bakuran. Teka, may problema ho ba kayo, ma? Para kasing hindi maipinta ang mukha niyo eh. Wala naman. Ma, kilala ko kayo. Alam kong may iniisip kayo. Tungkol saan ho ba yan? Wala naman. Tungkol lang sa buhay-buhay. Bakit? May nangyari ho ba kay Erwin? Iniwan niya ba kayo? Ay, hindi naman. Pero hirap na talaga kami ngayon eh. Hindi pa rin ho ba siya nakakahanap ng maayos na pagkakakitaan? Meron naman paminsan-minsan, pero hindi sapat para sa amin. Minsan nga, naiisip ko kung hanggang kailan pa namin kakayanin eh. Malalampasan niyo rin ho yan, ma. Sana nga. Karen, may itatanong lang sana ako. Ano ho yun? Huwag ka sanang magagalit ha, anak? Bakit ho? Ano ho ba yun? Tungkol sana dun sa benepisyo na natatanggap nyo mula kay Brian. Yung pensyon niya? Bakit ho? Magkano nga ulit ang natatanggap mo buwan-buwan? 10,000 ho yun. Ganun ba? Karen, baka naman pwedeng. Pwedeng ano ho? Baka pwede sanang ibigay mo sa akin yung kalahati ng natatanggap nyo. Ano ho? Kalahati lang naman. Pero para kay Kent ho ang perang yun. Para sa kinabukasan niya yun, ma. Naiintindihan ko naman, Karen. Wala lang kasi talaga akong ibang malapitan eh. Ang totoo, nababaon na ako sa utang. Wala naman kasi kung mapagkukunan ng gastusin namin kaya nangungutang ako palagi. Kaso wala naman akong maipambayad. Nababahala na ako eh. Panay kasi singil ng mga inutangan ko eh. Baka ipabarangay na rin ako. Ma, kung ganyan nakahirap ang sitwasyon nyo, bakit hindi na lang kayo bumalik dito? Ano kasi? Bumalik na lang po kayo dito, ma. Kapag nandito ho kayo, wala na kayong ibang iisipin. Makakasama nyo pa palagi ang apo nyo. Naku, wag na, Karen. Nakakahiya naman yan. Ayoko namang maging pabigat sa'yo. At saka, paano naman si Erwin? Pwede naman ho siyang bumisita sa inyo rito. Ay, hindi yun papayag. Kilala ko yun. Ayaw niyang magkalayo kami. At saka, ayoko rin siyang iwan eh. Pero nahihirapan na po kayo, ma. Ay, hayaan mo na lang, anak. Gagawan ko na lang siguro ng paraan ang problema ko. Nakakahiya at pinasa ko pa sa'yo. Ma naman. Totoo naman eh. Minsan naiisip ko na lang na ganito na lang siguro talaga ang buhay ko. Wag naman ho kayong magsalita ng ganyan, ma. Ano pa nga bang magagawa ko? Hindi na ako makakapagtrabaho ng maayos. Si Erwin naman hindi rin sapat ang kinikita. Ma, wag kang mag-alala. Sanay na rin naman ako eh. Hindi po kayo dapat nasasanay sa ganyan. May magagawa pa ba ako? Kaya naisip ko, sana, baka pwede mong tulungan ang nanay ng asawa mo. Tinutulungan ko naman ho kayo, ma eh. Alam ko naman yon at malaking bagay lahat ang naitutulong mo. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Nakakahiya naman kasi talaga eh. Hindi bale, magagawa naman siguro namin ang paraan ito. Baka mangutang na lang ako sa iba para ibayad ko sa utang ko sa tindahang kinukuhanan namin ng pagkain sa araw-araw. Naku, mawag. Mas mababaon ho kayo niyan. Wala naman akong ibang magagawa. Pasensya ka na, Karen, ha? Nakadagdag pa ako sa iniisip mo. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Hindi ko na sana binanggit pa sa'yo eh. Sandali lang ho, ma. Bakit? Yung kalahati lang naman ho ang hihingin nyo, hindi po ba? Siguro kaya ko naman pong ibigay yon. Talaga? Sigurado ka, anak? Oo, pero pansamantala lang ho ito ha. Kapag kailangan na ho ni Kent, kailangan nating pag-usapan ulit ito. Oo, alam ko.
Malaking tulong na sa akin ang kalahati at yun lang ang hihilingin ko sa'yo. Maraming salamat talaga ha, anak. Nagdalawang isip man ako nung una na naig pa rin ang awa ko kay mama. Kaya naman Miss Winnie, pumayag na akong ibigay sa kanya ang kalahati ng pensyon ko buwan-buwan. Sa isip ko noon, baka nga mas makakatulong sa kanya at hindi na humingi ng kung ano-ano kapag nagpupunta sa bahay. Pero hindi ko alam na ang desisyon kong yun ang magsisilbing simula ng mas malaki ko pang problema. Ate, binigay mo talaga? Ay, ate, 5,000 yun buwan-buwan. Oo, alam ko. Sobra naman yata yung hiningi niya sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko? Pabayaan ko siya. Hindi naman sa ganon. Kita mo naman kung gaano siya nahihirapan sa buhay, di ba? Ate, sigurado ka ba na sa tama na pupunta ang perang binigay mo sa kanya? Siyempre naman, panggastos nila yon araw-araw eh. Nagmamakaawa na nga siya dahil halos wala na silang makain nung kinakasama niya. Pag-iisipan ko pa ba siya ng masama, Erika? Ate, makinig ka ha. May naikwento kasi sa akin ng mga kakilala kong nakatira doon sa squatter na tinitirhan ng biyanan mo. Ang sabi nila, halos araw-araw daw nakatambay siya sa sugalan. Ha? Totoo ba yan? Kasama pa nga raw yung kinakasama niya eh. Parang hindi naman yata totoo yan. Alangan namang magsinungaling yung mga kakilala ko doon. Kung totoo yan, bakit siya manghihingi ng tulong sa akin? Ewan ko, baka nagsisinungaling lang siya sa'yo. Chismis lang siguro yon. Alam mo naman ng mga tao eh. Minsan kung ano-ano na lang ang pinagkakalat na kwento. Marami naman kasi ang nakakakita ate, hindi lang isa. Kahit na, hindi natin alam ang takbo ng isip ng mga tao ha. Sige ate, pero basta ha, kung ako sa'yo, mag-iingat talaga ako sa kanya. Nag-iingat naman ako. At saka hindi naman masamang tumulong. Lalo pat kapamilya naman natin si mama. Biyanan ko siya at pera ng anak niyang hinihingi niya. Wala naman akong sinasabing masama ate. Ang inaalala ko lang, baka ikaw ang maloko sa bandang huli. Sige ka. Huwag kang mag-alala Erika, hindi mangyayari yon. Hindi ko pinaniwalaan ang mga narinig ni Erika tungkol kay Mama Norma. Sa isip ko wala namang ebidensya ang mga chismis na yon. At kahit papano, alam ko naman kung gaano siya nahihirapan sa buhay sa nakalipas na mga taon. Kaya mas pinili kong magtiwala sa kanya kaysa makinig sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Makalipas ang ilang araw, nagdidilig ako ng mga halamang ko sa bakuran nang may mapansin akong matandang lalaki na nakatayo malapit sa akin. Siya ang bago naming kapitbahay na ilang beses nang nababanggit ni Erika. Ay, magandang araw ho. Parang hindi naman yata magandang nararamdaman ng mga bulaklak mo, Iha. Ho? Yung mga bulaklak mo, napapansin kong parang nangihina sila. Talaga ho ba? Dinidiligan ko naman ho sila araw-araw. Hindi lang naman tubig ang kailangan ng halaman para mabuhay. Minsan, may mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. Hindi ko ho yata kayo naiintindihan. Ilang taon mo na bang inaalagaan ang mga yan? Matagal-tagal na rin ho. Sayang naman kung biglang mamamatay lang ang mga yan. Hindi naman ho siguro. Sana nga. Kayo ho ba si Mang Tonyo? Yung bagong lipat dyan sa kabila? Oo, ako nga. Ako nga ho pala si Karen. Kilala na kita. Nakikita naman kasi kita rito araw-araw eh. Oo nga ho pala. Ingatan mo ang pamilya mo, Iha. Ho? Iniingatan ko naman ho sila. Maraming hiwaga ang mundong ito. At hindi lahat ng panganib nakikita ka agad. Hindi ko ho kayo masyadong maintindihan. Yung mga sinasabi niyo, Mang Tonyo. Hindi mo naman kailangang intindihin lahat. O siya, uuwi na ako sa bahay. Sige ho. Matapos ang pag-uusap naming yon ni Mang Tonyo, hindi ko maiwasang mapaisip sa mga sinabi niya. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita eh. Para bang may ibig siyang sabihin na hindi niya direktang masabi. Lumipas ang mga araw, patuloy pa ring dumadalaw si Mama sa bahay at patuloy ko ring ibinibigay ang kalahati ng benepisyo gaya ng napagkasunduan namin.
Sa paglipas ng panahon, naging normal na lamang sa akin ang kanyang pagbisita. Pero isang araw, nagulat ako nang bigla siyang dumating sa bahay na parang wala sa sarili. Pagkapasok pa lamang niya sa loob, napansin ko na kagad ang kakaiba sa kanyang kilos. Halatang matinding pag-aalala sa kanyang muka at hindi siya mapakali. "Oh, ma, bakit ho ganyan ang itsura niyo? May nangyari ho ba?" Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bakit ho ba? Ano ho bang problema? Nung isang araw kasi, bigla na lang akong hinimatay. Ano ho? Oo, nasa palengke ko noon tapos pagkagising ko, bigla na lang nasa ospital na ako. Bakit hindi niyo kagad sinabi sa akin? Ayoko kasing mag-alala ka. Marami na akong hinihingi sa'yo at baka maabala pa kita. Ma naman, alam niyo namang magkapamilya tayo. Ano ho bang sabi ng doktor? May sakit daw ho ba kayo? Ang daming test na ginawa sa akin. Kinuhanan ako ng dugo, ihi at kung ano-ano pa. Naubos nga yung tinabi kong pera para sa mga test na yun eh. At ano raw ho ang resulta? May nakita raw silang problema sa kidney ko. Ay, Diyos ko. Hindi ko nga maalala kung anong tawag sa sakit na yun eh. Basta ang sabi nila, kailangan ko raw magpagamot kagad. Delikado ho ba? Malala raw ho ba? Hindi ko rin alam. Ang sabi lang sa akin, kailangan ko raw uminom ng gamot sa loob ng 5 buwan para hindi maging komplikado yung sakit ko. 5 buwan? Oo anak. Ay, ganito nga siguro kapag matanda na. Marami nang nararamdamang sakit. Magkano naman ho yung mga gamot nyo? Yun nga ang pinag-aalala ko eh. Kasi nung nagtanong ako sa butika, nalula ako sa presyo at parang gusto ko na lang umiyak. Magkano ho ba? Halos 5,000 rin kada buwan ang suma total. 5,000? Kada buwan? Oo, Karen. Ganun ho ba talaga kamahal ang mga gamot na yon? Kaya nga hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera eh. Pati nga si Erwin nag-aalala na rin. Pero alam mo naman yun, maliit lang ang kinikita niya. Naku naman ma, saan niyo ho kukunin ng ganong kalaking halaga? Kung tutuusin, yung 5,000 binibigay mo sa akin buwan-buwan, parang mauubos lang yun sa gamot ko. Kaya paano na yung pagkain namin? Paano na yung iba pa naming pinagkakagastusan? Ay, at ang sabi pa ng doktor, huwag ko raw pababayaan itong sakit ko. Kailangan ko raw talagang sundin yung gamutan. Ewan ko ba, minsan naiisip ko na lang na baka hindi ko nakayanin pa. wag naman ho kayong magsalita ng ganyan ma. Hindi naman ho kayo pababayaan ng Diyos eh. Hindi naman sa sumusuko na ako. Pero natatakot kasi ko anak eh. Natatakot akong baka lumala pa ito dahil wala akong pambili ng gamot. Ay, kung buhay lang sana si Brian. Ma, sigurado akong hindi niya ako hahayaang maghirap ng ganito. Pasensya ka na Karen ha? Hindi ko na dapat sinasabi sa iyo to eh. Ayoko lang kasing isipin mo na ginagamit kita. hindi naman ho ako nag-iisip ng ganon. Ewan ko ba? Bahala na siguro kung anumang mangyari sa akin. Kung may mabili akong gamot, mabuti. Kung wala, edi tatanggapin ko na lang yung magiging kapalaran ko. Ma naman, wag naman ho kayong magsalita ng ganyan. 5 buwan lang naman daw kasi yung gamutan. Maikling buwan lang sana pero saan naman ako makakahanap ng perang pambili ng gamot? Pasensya ka na ha. Siguro, uuwi na lang ako anak. Maghahanap na lang ako siguro ng mapapasukan na kahit na anong trabaho. Tsaka masyadong nakakaabala na rin ako kung yung buong pensyon ni Brian ang kukunin ko pa sa'yo. Para nga sana sa apo ko yun, di ba? Sige, aalis na ako. Sandali lang ho ma. Bakit? Kung yun lang ho ang solusyon, sige ho ma. Simula sa susunod na buwan, ibibigay ko muna sa inyo ang buong pensyon na natatanggap ko. Ha? Sigurado ka ba dyan, ha? Oo, para sa gamot nyo. Ay, hindi Karen. Huwag na. Nakakahiya naman. Kailangan niyo ho ito ngayon ma. Ito lang din naman ho ang kaya kong itulong sa inyo eh. Pero paano ang apo kong si Kent? Huwag niyo na ho muna kaming alalahanin. Mas kailangan niyo ho ng pera ngayon. Sigurado ka ba talaga ha, Karen?
Opo, pero hindi po ito permanente, ma ha? 5 buwan lang naman ho, hindi po ba? Kailangan ko rin ho kasi ng perang yon para kay Kent, lalo na kapag nagsimula na siyang mag-aral. Oo, alam ko, naiintindihan ko naman. Kaya kapag okay na ho kayo at tapos na ang gamutan nyo, kailangan natin pag-usapan ulit ito ha? Basta ingatan nyo po lagi ang kalusugan nyo at huwag kayong magpapagod. Ay, maraming salamat talaga, Karen. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ano na lang kaya ang mangyayari kung ibang babae ang pinakasalan ng anak ko? Baka hahayaan na lang siguro akong mamatay. Naman, sino pa po bang magtutulungan, hindi ba? Ay, pero maraming salamat talaga, ha? Muli na namang nanaigang awa ko para kay Mama Miss Winnie. Hindi ko man maintindihan ang kanyang kalagayan, alam kong hindi biro ang magkasakit, lalo na kung kapos ka sa pera. Kaya kahit alam kong para kay Kent ang benepisyong iniwan ni Brian, ipinahiram ko muna yon sa kanya. Pagkakasyahin ko muna ang sweldong natatanggap ko sa trabaho, pero hindi yun nagustuhan ng kapatid ko nang sabihin ko yon sa kanya. Ano? Ibinigay mo talaga, ate? Erika, may sakit siya. Kailangan niya ng tulong ko. At saka, kaya pa naman ang sahod ko yung mga gastusin natin dito sa bahay at napag-aaral pa rin naman kita. Hindi naman yun ang punto ko, ate. Kung talagang hirap na hirap siya, bakit hindi na lang siya dito tumira? Hindi naman pala siya kayang buhayin ng lalaking yun. Bakit di niya iwan yun? Ano bang napapala niya doon? Tumigil ka nga dyan ha. Hindi naman ganun kasimple yun. At bakit hindi? Kilala mo naman si Mama Norma, hindi yun sanay mag-isa. Kaya may boyfriend palagi. Erika. Ano? Totoo naman ate. Kung ako sa kanya, mas pipiliin ko na lang may makain ako sa araw-araw kesa may kasamang lalaking ginugutom naman siya. Hindi naman pare-pareho ang tao. Kung para sa'yo yan ang pinakatamang gawin pero para sa kanya hindi naman. Erika, intindihin na lang natin siya. Ay, ate, may itatanong ako. Oh, ano na naman yon? Sigurado ka bang totoo yung sakit niya? Ano bang klaseng tanong yan? Seryoso ako ate, parang hindi ako naniniwala dyan sa sakit niya eh. Nakita mo ba yung resulta ng mga test niya? Yung reseta, nakita mo rin ba? Kahit hindi ko nakita yung, oh ayan, nabudol ka na naman ng biyenan mo ate. Dinala ka na naman niya sa paawa effect niya. Erika, hindi naman siguro magsisinungaling si Mama tungkol sa sakit niya. Hindi ko naman sinabing nagsisinungaling siya eh. Nagtataka lang ako ate. At ano namang pinagtataka mo? Doon sa 5,000. 5,000 ang gamot kada buwan? 5,000 din ang kalahati ng pensyon. Hindi mo ba napapansin yung pattern? Ay, masyado ka lang mapaghinala. At ikaw naman, masyadong mapagtiwala. Ay, basta ate ha, hindi ako sigurado dyan sa mga paandar ng biyenan mo. Hindi ko na lamang pinansin ang mga hinala ni Erika. Para sa akin wala namang dahilan si Mama para magsinungaling tungkol sa kanyang kalagayan. Mahirap kung gagawa siya ng sakit para lang makapanghingi at baka kung wala talaga siyang sakit, biglang magkaroon dahil sa pagsisinungaling niya. Bukod pa ron, kahit papano pamilya ko pa rin siya at siya ang lola ng aking anak. Hindi ko makakayanang pabayaan na lamang siya kung totoo mang may sakit siya. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang pagbibigay ko ng buong pensyon sa biyenan ko. Mula noon napansin kong mas madalang na ang pagbisita niya. Iniisip ko na baka nagpapagaling lamang siya at abala sa kanyang gamutan. Pero isang araw, isang balita mula kay Erika ang biglang gumulat sa akin at muling nagpatibay sa mga hinala niya tungkol sa aking biyenan. Ate! Oh, bakit? Anong problema? Si Mama Norma, yung biyenan mo? Oh, bakit? Anong nangyari sa kanya? Nasa istasyon daw ng pulis ngayon. Ano? Katatawag lang sa akin nung kakilala kong nakatira sa lugar nila. Oh, bakit nandun siya? Kasama raw siya sa isang raid, sa isang illegal na pasugalan sa lugar nila. Ha? Kaninang madaling araw daw nangyari yung raid. Imposible, baka may mali lang. Paano naman mapupunta si Mama sa pasugalan na yon? Baka naman napadaan lang siya tapos nadamay. Ate, sabi ng taga roon, madalas daw siyang makita ron. Di ba sinabi ko na sa'yo yun dati? Hindi ako naniniwala.
Wala namang dahilan para magsugal siya. At ngayon pa talagang may sakit siya, ha? O baka hindi naman talaga ganun kalala ang sakit niya gaya ng sinabi niya sa'yo. Ay tama na, wag muna tayong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi pa natin alam ang totoong nangyari. Kaya nga dapat natin alamin. Tama, puntahan natin siya. Saang istasyon ba siya dinala? Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras, Miss Winnie. Agad kaming nagpunta sa police station para alamin kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Mama. Ayon sa mga pulis at sa ilang residente ng lugar, matagal na palang suki si Mama sa iligal na pasugalan na yon, pati na rin ang kinakasama niyang si Erwin. Nalaman ko ring unang ikinulong ang kinakasama niya matapos mahuli sa isang buy-bust operation. Matagal na pala siyang pinaghihinalaang nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang lugar. Gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa kanyang kalagayan. Bigla kong naalala ang lahat ng perang binigay ko kay Mama at ang mga pagkakataong naaawa ko sa kanyang mga kwento na puro lang pala kasinungalingan. Napalaya na rin naman si Mama Norma dahil walang sapat na ebidensyang magpapatunay na isa siya sa mga nagpapatakbo ng sugalan sa naturang lugar. Nahuli man siya sa mismong raid, itinuring lamang siya na isa sa mga taong naroroon nang mangyari ang operasyon. Matapos siyang maitala at mabigyan ng babala, pinayagan din siyang makauwi ng araw na yon. Ay, bakit niyo naman ito nagawa sa akin, Ma? Bakit ho kayo nagsinungaling? Pasensya ka na, Karen. Akala ko kasi mas kikita ako ng malaki kapag nagsugal ako eh. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay namin ni Erwin, hindi ba? Pero nagtutulak po siya ng droga, Ma. Bakit pinili niyong sumama sa kagaya niya? Ay, pinagkaisahan lang si Erwin ng mga kasamahan niya sa trabaho. Nilagyan nila ng droga ang bag niya. Hindi totoong nagtutulak siya ng pinagbabawal na gamot. Kilala ko siya, anak. Hindi ko na ho alam kung anong paniniwalaan ko, Ma. Paniwalaan mo ko, anak. Hindi kita niloloko. Ano ho yung pagsusugal na yon? Ay, nagkamali lang ako. Hindi ko intensyon na pumasok sa pagsusugal. Gusto ko lang kasing guminhawa ang buhay ko eh. Ilang buwan ko ho kayong tinutulungan, Ma. Pero sa pagsusugal lang pala napupunta ang lahat ng perang binibigay ko sa inyo. Ay, kaya pala halos wala kayong makain araw-araw. Patawad, Karen. Hindi ko na uulitin yon. Matanda na ho kayo, Ma. At may sakit pa kayo. Ay, sandali nga ho. Totoo ho ba talaga ang sakit nyo? Ano? Ba't mo naman naitanong yan? Yung sakit sa kidney na sinasabi nyo, yung 5 buwang gamutan, totoo ho ba lahat yon? Karen naman, hindi ko kayang magsinungaling ng ganyan ha? Gusto ko lang hong malaman ng totoo. Totoo naman kasi yon. Kung totoo nga ho, pwede ko ho bang makita ang result ng laboratory test nyo at saka yung reseta ng doktor? At bakit naman? Gusto ko lang hong makasiguro. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Matapos ho ang lahat ng nalaman ko ngayon, hindi ko na ho alam kung anong dapat ko pang paniwalaan. Bakit mo ba ito ginagawa? Ma, kung totoo naman po ang sinasabi nyo, wala naman po kayong dapat ikabahala eh. Itutuloy ko pa rin po ang pagbibigay ng pera sa inyo. Ay, nasa bahay lang yon. Pwede ko ho bang makita? Naiwan ko yata sa bahay. Yata? Oo. At ang reseta po? Nandun din. Kung ganun, puntahan na po natin. Ngayon na? Oho, ngayon na ho. Ay, wag na muna. Bakit ho? Pagod na ako eh. Bukas na lang ha. Pupunta ako sa inyo at ibibigay ko. Sigurado ba kayong meron talaga? Ay, parang hindi ko na yata gusto ang tono ng pananalita mo ha, Karen. Hindi ko rin naman ho gustong niloloko ko, Ma. Totoo nga itong sakit ko, Karen. Sana nga ho, totoo. Hindi ko ho alam kung paano ko pa kayo pagkakatiwalaan pagkatapos ng lahat ng ito eh. Lumipas ang ilang araw, taliwas sa inaasahan ko, hindi na nagpakita pa sa bahay namin ang biyenan ko, Miss Winnie. Ilang beses ko ring hinintay na ibigay niya sa akin ang mga laboratory results at reseta na sinasabi niya pero wala akong natanggap ni isa mula sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo akong nagdududa sa mga ikinuwento niya tungkol sa kanyang sakit. Pakiramdam ko noon, hindi totoo ang lahat ng yon at ginawa lamang niya upang maawa ako at maibigay ko sa kanya ang buong pensyon ni Brian.
Dahil doon, nagpa siya akong itigil na ang pagbigay sa kanya ng pera. Sapat na ang mga nalaman ko upang mawalan ako ng tiwala sa kanya. At kung totoo man ang kanyang mga sinasabi, alam kong maaari naman niyang patunayan sa pamamagitan ng mga dokumentong matagal ko nang hinihingi. Tama nga ang mga hinala ko, ate. Gawa-gawa nga lang niya yung sakit niya para makuha ng buo ang pensyon ni Kuya Brian. Ay, hindi ko akalaing aabot siya sa ganon. Hindi na ako nagtataka, ate. Ilang beses na rin kitang binalaan, di ba? Pero lagi mo naman siyang pinagtatanggol. Kasi nga naniniwala ako sa kanya. Sino ba naman ang mag-aakala na malala na palang mga ginagawa niya? Hindi naman siya umaabot sa ganito dati. Kasi nung buhay pa si Kuya Brian, siyang sumasaway sa nanay niya. Pero ngayong wala na siya, parang wala nang pumipigil sa biyanan mo sa mga gusto niyang gawin. Kung may kailangan siya, pwede naman siyang magsabi ng totoo eh. Hindi na siguro niya alam kung paano. Sa dami ng kasinungalingang sinabi niya, baka pati siya nalilito na rin. Ay, pero alam mo, naaawa pa rin ako sa kanya. Hay, ayan ka na naman, ate. Kailangan nga niya siguro ng tulong. Tinutulungan mo naman siya. Baka ibang tulong ang gusto niya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ni Erica, biglang dumating sa bahay si Mama. Pagkakita ko pa lang sa kanya, agad kong napansin na parang may mabigat siyang problema. Namamaga ang kanyang mga mata na parang matagal na siyang umiiyak. Maputla rin ang kanyang muka at halatang hindi siya nakakatulog ng maayos. Nakatingin siya sa akin na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Kita ko rin sa kanyang muka ang pagmamakaawa. Pero matapos ang lahat ng nalaman ko tungkol sa kanya, hindi ko na alam kung dapat ko pa ba siyang paniwalaan. Karen? Ma? Sana mapatawad mo ko sa mga ginawa ko sa'yo. Gusto ko lang naman kasing hindi maging mahirap ang buhay ko. Hindi ko alam na malululong na ako sa sugal at mahihirapang makawala. Pero maling-mali po ang ginawa niyo. Pinagkatiwalaan ko ho kayo, Ma. Alam ko, kaya nga nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Nagkamali ako, Karen. Pangako, magbabago na ako. Natuto na ako sa mga nangyari. Ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Kung ganon, dito na lang ho kayo tumira. Ha? Dito na lang ho kayo tumira sa bahay. Hindi na kayo mamomroblema sa pagkain. Hindi na rin kayo mamomroblema sa pera. Hindi. Hindi yun pwede. At bakit naman ho? Paano si Erwin? Paano siya? Nakulong na ho ang boyfriend niyo. Kayo na lang mag-isa sa bahay na yon. Wala siyang kasalanan. Siniraan lang siya ng katrabaho niyang naiinggit sa kanya. Sigurado ho ba kayong wala talaga siyang kasalanan? Hindi mo siya kilala, Erica. At kayo ho ba? Kilala niyo ho ba talaga siya? Ilang taon na ba kayong magkakilala? Kilala ko si Erwin at hindi siya nagtutulak ng droga. Kaya dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Kahit nakulong na? Erica, tumahimik ka na nga. Gagawin ko ang lahat para makalabas siya. Ma, ano ho bang pinunta niyo rito? Karen, alam kong wala na akong karapatang humingi pa ng kahit na ano sa'yo pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pero sana, huwag mo namang idamay ang pensyon ni Brian. Ha? Grabe na yan, ate, ha? Alam kong nagkamali ako. Inaabin ko naman eh. Ma, pero anak ko pa rin si Brian at yun na lang ang natitira sa akin mula sa kanya. Hindi ko naman ito hinihingi para magsugal eh. Natuto na ako. Magbabagong buhay na ako. Ha? Talaga lang ha? Erica, tama na ha? Kung hindi dahil sa mga nangyari, hindi ako magmamakaawa ng ganito. Alam kong galit ka sa akin pero sana naman wag mong putulin yung pensyon kahit hanggang makabangon lang ako. Ma, totoo ho ba talaga ang sakit niyo? Karen, ano ba yung tanong mo? Hanggang ngayon wala pa rin kayong maipakitang laboratory results o reseta. Ano kasi? Naiwala ko na kasi yun. Lahat? Oo. Ma, gusto ko lang hong makasiguro. Hindi mo pa rin ba ako pinaniniwalaan? Matapos ho ang lahat ng nalaman ko, nahihirapan na ho akong maniwala sa inyo. Kaya kapag napatunayan niyo sa akin na totoo ang sakit niyo, tutulungan ko ho kayo. At paano kapag hindi?
Eh di hindi ko ho ibibigay ang pensyon ni Brian. Ano? Narinig niyo naman siguro ako. Kailangan ko ng patunay na may sakit nga kayo bago ko ibigay ang pera. Karen, asawa ka lang ng anak ko. At nanay niya ako. Mula pagkabata hanggang sa tumanda siya, ako ang nag-alaga sa kanya. Lahat ng sakripisyo para mabuhay ko lang siya. Ako ang gumawa nun. Lumaki siyang walang ama at lahat ng pagdurusa bilang magulang, ako ang nagdusa. At ngayon, Hoy! Huwag niyong sinusumbat yan sa ate ko! Erika, tumigil ka. Hindi sumusobra na siya ate. bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ha. Tapos ipamumukha niyo ngayon sa ate ko ang lahat? Kung walang amnesia yung ate mo, maaalala niya siguro na kung hindi dahil sa anak ko, hindi makakapagtapos ng pag-aaral yung ate mo. Ma, tama na. Hindi! Utang na loob mo ang buhay na tinatamasa mo ngayon sa anak ko! At utang na loob din ni Kuya Brian sa ate ko ang lahat ng sakripisyo niya bilang asawa. Huwag kang sumasabat ha! Sampid ka lang dito! Kapatid ka lang ng manugang ko na nakikialam sa usapan namin! Eh bakit? Totoo naman ho Wala kang alam sa pinagdaanan namin ng anak ko! At kayo, alam niyo ba ang pinagdaanan ng ate ko matapos mamatay si Kuya Brian? Huwag mo akong pangaralan! Hindi ko kayo pinangangaralan. Pinapaalala ko lang sa inyo na hindi lang kayo ang nawalan. Ay, tumigil na nga kayong dalawa. Hindi! Hayaan mo siya! Sige, kung gusto niyo ng katotohanan, pag-usapan natin. Erika, please lang. Noong namatay si Kuya Brian, sino ba ang biglang nawala? Sino ba ang iniwan ng ate ko para mag-isang magpalaki ng anak niya? Nasaktan din ako noon! At dahil nasaktan kayo, okay lang na mawala kayo ng 3 taon? Hindi mo ako naiintindihan eh! Hindi ko nga maintindihan kung paano nyo nagawang iwan ang sarili nyong apo Erika, tama na nga. Hindi ate, matagal ko nang gustong sabihin to. Napakabastos mong bata ka! At kayo naman, matanda na pero hindi pa rin marunong umako ng pagkakamali. Tumanda ng walang kinatandaan. Anong hindi? Kaya nga nandito ako dahil nagkamali ako at humihingi nga ng tawad. Kasi nahuli na kayo. Kung hindi kayo nahuli sa pasugalan, sa tingin nyo ba malalaman namin ang totoo? Tumahimik ka! Bakit ho? Masakit bang marinig ang katotohanan? Wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan! Lapastangan ka ha! At wala rin kayong karapatang hingi ng perang para kay Kent. Ginagatasan nyo ang ate ko. Kaya pala ayaw mo na akong tulungan, Karen. Ano hong sinasabi nyo, ma? Dahil sinusulsulan ka nitong kapatid mo. Hindi ko ho kailangan gawin yon. Kayo mismo ang naglantad sa kasinungalingan nyo. Tama na. Ngayon, alam ko na kung ano ang tingin nyo sa akin. Tandaan nyo to ha. Sa buhay, hindi habang panahon nasa itaas kayo. Darating din ang panahon na babagsak kayo. Pinagbabantaan nyo ba kami? Hindi ako nagbabanta. Pinapaalala ko lang sa inyo na may balik ang mga pangyayaring ito sa inyo. Kinalaban nyo ang kaawa-awang matandang katulad ko. At may balik din ho ang panloloko nyo. At kapag dumating ang araw na yon, saka nyo maiintindihan kung gaano kasakit ang ipagkait sa isang inang nararapat para sa kanya. Wala ho kayong karapatan sa perang yon, manggagancho. Makikita natin. Makikita nyong dalawa. Hindi ko kayo tatantanan. Lalong-lalo ka na, Karen. Inagaw mo ang dapat sa akin. Ang kapal din ng mukha mong matanda ka. Erika, tumigil ka na nga sabi. Umalis si Mama naggalit na galit, Miss Winnie. Hindi ko na siya napigilan pa at hindi ko rin alam kung anong dapat kong maramdaman noon. May bahagi sa akin ang naaawa pa rin sa kanya pero mas nangingibabaw na ang pagkadismaya dahil sa lahat ng mga nangyari. Hindi ko alam na ang araw na yon ang magiging simula ng mga kakaibang pangyayari sa aking buhay. Kumusta na kaya ngayon si Mama? Nag-aalala ka pa rin ba sa kanya, ate? Kahit ganun ang ginawa niya sa'yo? Oo naman, kahit papano nanay pa rin siya ni Brian at lola siya ng anak ko. Pero hindi mo naman kasalanan ng mga nangyari sa kanya, no? Alam ko. Hayaan mo na muna siya. Sana lang maayos siya. Ate, isipin mo muna ang sarili mo at si Kent. Kasi simula nang magkaalitan kayo ng biyanan mo, parang lagi kang problemado Hindi naman. Parang balisa ka palagi at parang nawawala ng sigla.
Anong nawawala ng sigla? Hindi naman ah. Para kasing may kakaiba sa'yo ngayon eh. Sandali nga. Oh, bakit ate? Ay, ang kati ng likod ko eh. Ilang araw na rin itong nangangati eh. Halika nga rito ate, kakamutin ko ang likod mo. Sige nga. Saan ba banda Makati? Sa may bandang baba. Sige, kakamutin ko. Ayan, dyan nga. Ate, parang may nakakapa ako. Parang may bumubukol sa likod mo. Baka kagat lang yan ng insekto. Hindi yata kagat ng insekto to. Ate, pwede bang tignan ko ng maayos? Itataas ko lang tong damit mo ha? Oo, sige. Ha? Diyos ko ate! Oh, bakit? Anong nakita mo, Erika? 4 na malalaking bukol! Ano? Ang laki ng mga bukol na to, ate. Hindi yata ito kagat ng insekto. Sigurado ka ba dyan? Ate, sa itsura ng mga bukol na to, para yatang hindi ito normal na mga bukol. Ha? Ano bang itsura? Ate, mas mabuti sigurong magpatingin na tayo sa doktor. Namamaga ang mga bukol at para yatang puputok na. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo ate, totoo tong nakikita ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong mga bukol. Natakot ako sa sinabi ng kapatid ko, Miss Winnie. Sa laki ng mga bukol na yon, kung ano-anong bagay nang pumasok sa isip ko. Isa na nga ron ang posibilidad na baka cancer yon. Kaya agad akong nagpatingin sa doktor at sumailalim sa iba't ibang laboratory test. Mabuti na lamang, sinabi ng doktor na hindi naman cancer ang mga bukol sa aking likod. Binigyan nila ako ng mga gamot at sinabing oobserbahan muna nila ang aking kalagayan. Sabi pa ng doktor, posible namang lumiit ang mga bukol sa tulong ng mga gamot. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong nababahala. Hindi lamang sa likod ko nagkaroon ng mga bukol. Unti-unti ring may tumubo sa aking mga hita, sa may kilikili at sa iba pang bahagi ng katawan ko. Dahil dito, muli akong bumalik sa ospital para magpatingin. Matapos akong suriin, sinabi ng mga doktor na maaaring mga cyst lamang ang mga yon o kaya na may pamamaga ng mga lymph nodes na dulot ng impeksyon, matinding stress o problema sa immune system. Binigyan nila ako ng panibagong gamot at pinayuhan akong bumalik makalipas ng 2 linggo para tignan kung may pagbabago sa kalagayan ko. Erika, para yatang nangihina na ako. Parang nauubos ng lakas ko nitong mga nakaraang araw. Magpahinga ka na lang muna ate, baka nga stress lang yan. Hindi eh, kasi kahit matulog ako ng maaga, pagod pa rin ang pakiramdam ko. Ate, kung lumalala na ang pakiramdam mo, bumalik na tayo sa doktor. Babalik naman talaga ako sa susunod na linggo eh. Huwag mo nang hintayin ang schedule mo kung talagang masama na ang pakiramdam mo. Nababahala na nga ako sa mga bukol na to eh. Ano ba kasi to? Ako rin ate, nag-aalala na rin ako sa'yo. Ay, siya nga pala ate. Ano yon? May naikwento sa akin yung kaibigan kong nakatira dun sa may squatter. Tungkol saan na naman yan? Tungkol sa biyenan mo. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Sabi niya, may matandang babae raw na madalas pumupunta sa bahay nila. Matandang babae? Oo, halos araw-araw daw nandun. Baka bagong kaibigan na naman niya o kaya naman may kung anong pinasukan na naman para magkapera. Baka nga. Ano pang sinabi ng kaibigan mo? Wala naman, nabanggit lang niya kasi na medyo kakaiba raw yung matanda. Paanong kakaiba? Hindi rin niya maipaliwanag eh. Hay nako, simula nang magkaproblema si mama kung ano-ano nang naririnig natin tungkol sa kanya. Kaya nga ate. Wag na muna natin siyang isipin. Mas may mahalaga tayong problema ngayon. Ate, sa totoo lang, nag-aalala ako sa kalagayan mo ngayon eh. Huwag kang masyadong mag-alala. Ayos lang ako. Paano hindi ako mag-aalala? Dumarami na nga yan mga bukol mo sa katawan oh. Gagaling din ako, Erika. Magpahinga ka muna ate ha. At kapag hindi mo na kaya, babalik tayo kagad sa ospital ha? Oo, sige. Isang araw lumabas ako ng bahay para sana diligan ang mga bulaklak ko. Pero paglapit ko pa lamang sa mga ito, agad kong napansin na may mali. Ilan sa mga halaman ko, naninilaw na ang mga dahon habang ang iba naman parang natutuyot na. May ilan pa nga mga namatay na kahit araw-araw ko namang dinidiligan at inaalagaan.
hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang nalanta ang mga halaman ko. Habang nakatitig ako sa mga nalantang bulaklak, bigla akong naramdaman na may tao sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Mang Tonyo na tahimik na nakatayo at nakatingin din sa mga halaman ko. Nako, nalalanta na sila. Mang Tonyo, nandyan ho pala kayo. Araw-araw mo naman silang dinidiligan, hindi ba? Opo, hindi ko nga rin ho maintindihan kung bakit namamatay sila eh. Hindi lang pala ikaw ang nangihina. Po, Pati ang mga bulaklak mo na rin. baka may sakit lang po ang mga halaman ko. Posible nga. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Po? Iyang mga bukol mo, pinatignan mo na ba yan sa mga doktor? Opo, at binigyan na nila ako ng gamot. Pero parang mas lalo ho yatang dumarami at nakakaramdam na rin ho ako ng panghihina. Hindi karaniwang sakit ang nararanasan mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa tingin ko, binabarang ka. Ano ho? Hindi lang basta bukol yan. Gawayan ng mambabarang. Pasensya na ho pero hindi ho ako naniniwala sa ganyan eh. Naiintindihan kita. Hindi naman talaga kapanipaniwala ang barang. Pero, totoo ang sinasabi ko sa'yo. Hindi naman ho siguro at saka nagpatingin na ho ako sa doktor. Kung ordinaryong sakit lang yan, dapat kahit papano may pagbabago na. Tignan mo mga halaman mo. Bakit ho? Ano hong kinalaman ng mga halaman ko? May koneksyon ng mga halamang ito sa mga nararamdaman mo. Ginagamit ng mambabarang ang mga pinakakaingatan mong bulaklak para barangin ka. Teka ho, hindi ko ho kayo maintindihan Mang Tonyo eh. Kung tama nga ang hinala kong binabarang ka, kahit ilang beses ka pang magpunta sa doktor, hindi mawawala ang problema mo hanggat hindi mo nahahanap kung sino may gawa niyan sa'yo. Hindi ko ho alam kung maniniwala ako sa inyo eh. Hindi ko rin sinasabing maniwala ka kagad sa akin. Ang hinihiling ko lang, huwag mong isara ang isip mo sa posibilidad na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng mga doktor. Nakaramdam ako ng takot sa mga binitiwang salita ni Mang Tonyo. Hindi ako naniniwala sa barang at sa mga ganong bagay. Pero may kung ano sa mga mata niya na nagbigay sa akin ng kaba. Para bang sigurado siya sa mga sinasabi niya. Pero mas pinili ko pa ring maniwala sa mga doktor. Kaya matapos ang ilang linggong pag-inom ng gamot, muli akong bumalik sa ospital para magpatingin. Pero lalo lamang akong nabahala sa mga sumunod na nangyari. Nagtaka ang mga doktor dahil hindi lumiliit ang mga bukol ko sa katawan at mas dumarami pa nga ang mga ito. Pinayuhan nila akong magpatingin sa mas malaking ospital sa syudad para sumailalim sa mas masusing pagsusuri at malaman kung ano talaga ang sanhi ng kalagayan ko. Ate, ano ba kasing nangyayari sa'yo? Hindi ko rin alam. Nagpatingin na nga ako sa malaking ospital sa syudad at ang laki na ng nagagastos ko pero ganun pa rin ang sinasabi nila. Ang dami ng test na ginawa sa'yo. Karamihan daw ng resulta sa akin, normal naman. Pero ano yung mga bukol sa katawan mo at paano nila ipapaliwanag ang panghihina mo at unti-unti ka na rin pumapayat? Hindi pa rin talaga malinaw ang mga sinasabi nila. Hindi ko na nga sila maintindihan at ngayon binigyan na naman nila ako ng bagong gamot. Ate, paano kaya kung totoo yung mga sinabi ni Mang Tonyo sa'yo? Hindi ako naniniwala sa barang at saka sino naman ang gagawa nun sa akin? Ate, nung huli kayong nagkita ng biyanan mo, hindi ba galit na galit siya? Galit lang siya noon. At may mga sinabi rin siya sa'yo bago umalis. Kapag galit kasi ang tao, kung ano-ano talaga ang nabibitiwang salita. Pero nakakabahala kasi ate. Pagkatapos niya kasing manggulo sa atin, tsaka ka naman nagkasakit. Erika, wag ka na nga mag-isip ng ganyan. Ate, natatakot lang ako para sa'yo. Ako rin naman natatakot ako. Kaya siguro wala namang mawawala kung kakausapin natin si Mang Tonyo. Baka… Pero Erika, hindi naman ibig sabihin naniniwala tayo kagad sa kanya. Susubukan lang natin. Magpapagamot ka pa rin sa mga doktor pero subukan din natin pakinggan siya.
Ay, oo na. Sige, kausapin na natin siya. Ay, mabuti naman ate. Nag-aalala lang kasi ako sa kalagayan mo eh. Dahil wala pa rin kaming makuhang malinaw na sagot mula sa mga doktor, napagpasyahan naming puntahan ni Erica si Mang Tonyo. Hindi pa rin ako lubusang naniniwala sa mga sinasabi niya tungkol sa barang. Pero habang lumalala ang kalagayan ko, wala na rin akong ibang maisip na paraan eh. Kaya isang hapon, nagpunta kami sa bahay ni Mang Tonyo para kausapin siya. Gusto kong malaman kung bakit siya kumbinsidong may kinalaman ng barang sa nararamdaman ko at kung may paraan pa ba para matigil ito. Magandang araw po, Mang Tonyo. O anong sadya nyo rito? Gusto ko po sanang pag-usapan natin yung sinabi niyo noon. Alin ba ron? Tungkol ho sa mga bukol ko sa katawan, doon sa sinabi niyong barang. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa barang? Hindi naman ho sa naniniwala talaga ako, pero wala rin ho kaming ibang maisip na paraan para gumaling si ate. Ganun ba? Opo, Mang Tonyo eh. Nagpunta na ho ako sa malaking ospital sa syudad, pero wala pa rin nangyari. Hanggang ngayon hindi pa rin masabi ng mga doktor kung bakit dumadami ang mga bukol ko. Sige, umupo muna kayo. Karen, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Gusto kong malaman ninyo na isa kong dating mambabarang. Ano po? Kayo? Mambabarang? Matagal na panahon na ang nakalipas. Kaya pala parang sigurado kayo sa mga sinabi nyo. Kung ganon, tulungan nyo akong gumaling. Pwede ho ba yun? Hindi yun ganun kadali, Karen. Bakit ho? Dahil matagal ko nang tinalikuran ang gawaing yun. Nanumpa ako na hindi nagagamit ng anumang kapangyarihan na may kaugnayan sa barang. Kahit ang intensyon nyo ho ay makatulong sa ate ko? Oo. Ayoko nang ibalik ang aking kakayahan dahil para sa akin, isa itong sumpa. Kaya nagbago na rin ako at tinalikuran ang gawaing yun. Pero paano ho ako, Mang Tonyo? Paano ho ako gagaling? Mas makabubuti kung alamin ninyo kung sino ang may gawa nito. Ho? Lahat ng pambabarang ay may dahilan. Alamin nyo muna kung sino at saan ang galing ang barang na yan. Kapag nalaman natin ang pinagmulan, baka madadaan pa natin sa maayos na usapan. Paano naman ho namin malalaman kung saan galing ang barang na to? May nakaaway ka ba? Ay, sa tingin ko alam ko na ate. Erica, ate, alam ko naman siya rin ang iniisip mo. Sino ba yan? Sino pa ba? Di yung palahingi niyang biyanan? Huwag ka namang magbintang kagad, Erica. Hindi pa tayo sigurado. Bakit hindi? Wala tayong ebidensya, ha? Nung huli kayong nag-away, nagbanta siya sa'yo, ate. Galit lang siya noon. At paano mo maipapaliwanag yung matandang babae na halos araw-araw pumupunta sa bahay nila? Matandang babae? Oho, paniguradong yun ang bumabarang kay ate. Erica naman. At saka, hindi mo ba napapansin ate, lagi rin siyang humihingi ng mga bulaklak sa'yo noon at nabanggit ni Mantonyo na baka ginagamit ng mambabarang ang mga iniingatan mong halaman para barangin ka. Diba sinabi niyo yun, Mantonyo? Oo, may kaugnayan nga yun. Tapos, pagkatapos niyong mag-away, nagsimula na rin malanta ang lahat ng bulaklak mo. Posible ang biyanan mo nga ang salarin, Karen. At ano naman ang dahilan niya para ipabarang ako? Hindi naman ganun kalaki yung away namin na aabot sa ganito. Nung hindi mo binigay ang pensyon, doon nagsimula ang lahat, ate. Paniguradong gusto kang mawala ng biyanan mo para siya na ang humawak ng pensyon ni Kuya Brian. Hindi naman siguro ganun yun. Posible ang sinasabi ng kapatid mo. Baka gusto niyang mawala ka para siya makinabang sa pera. Siguro, yan nga ang dahilan ng pambabarang sa'yo. Huwag naman sana. Karen, hindi pa ako sigurado. Pero sa ngayon, siya ang may pinakamalinaw na motibo. Ano hong gagawin natin ngayon, Mang Tonyo? Kausapin niyo siya. Ang biyanan ko? Oo, yan lang ang maipapayo ko na nararapat mong gawin ngayon.
Ate, gumising ka. Hindi na isang tao yung biyanan mo, no? May dugo na siyang demonyo. Kaya bukas, pupuntahan natin siya kagad. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinabukasan, nagpunta kami ni Erica sa bahay ni Mama. Tahimik ang paligid. Ilang minuto rin kaming kumakatok pero walang sumasagot. Akala nga namin walang tao sa loob. Pero maya-maya, narinig naming may nagbukas ng pinto. Pagbukas pa lang, agad na akong natigilan. Nakatayo sa harapan namin ang biyanan ko. Pero kakaiba ang kanyang itsura. Malalaki ang butil-butil na pawis na nasa kanyang muka. Namumutla rin siya at hindi mapakali ang kanyang mga mata. Para bang may hinahanap siya o may mga bagay na ikinatatakot. Higit sa lahat, parang wala siya sa sarili. Sa una, inakala kong may sakit lamang siya. Pero habang pinagmamasdan ko siya, pakiramdam ko may kung anong hindi tama. At nang makita niya kami ni Erica, lalo siyang nataranta. Karen? Ma? Bakit kayo nandito? May gusto lang ho kaming malaman tungkol sa nangyayari sa ate ko. Wag na muna nating pag-usapan to. Sa susunod na araw na lang. Bakit para ho yatang natataranta kayo? Aha? Kung gusto nyo, sige, ngayon na lang tayo mag-usap. Pero wag lang dito. May tinatago ho ba kayo sa loob? Panay ang tingin nyo sa likuran nyo eh. May nangyari ho ba sa loob ng bahay nyo? Pwede ba, Erica? Huwag kang makialam dito. Hindi ka kaparte ng pamilya namin. Ate ko ho ang asawa ng anak nyo. Siyempre, kailangan kong makialam. Umalis na muna tayo rito. Huwag tayo rito. Ma, ano ho ba talagang nangyayari? Bakit hindi kayo mapalagay? At bakit parang hindi nyo kami gusto papasukin sa loob? Alam ko nang sadya nyo. Yung mga bukol sa katawan mo, hindi ba, Karen? Pero hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan yan. Ma, hindi ko maintindihan si Mama. Habang kausap namin siya, lalo lamang siyang nagiging balisa. Panay ang lingon niya sa loob ng bahay na para bang may tinatago siyang ayaw niyang makita namin. Hindi nakapagpigil si Erica at tinulak niya ang pinto. Agad naman akong sumunod sa kanya na pumasok. Pagpasok namin sa loob, pareho kaming natigilan. Sa gitna ng maliit na sala, may isang matandang babae na nakahandusay sa sahig. Hindi gumagalaw at parang hindi na rin humihinga. Napahawak ako sa braso ni Erica sa sobrang gulat. Pero mas lalo akong kinilabutan nang mapansin ko ang paligid. Sa ibabaw ng isang lumang mesa, may mga nakasinting kandila, ilang bote na may lamang maitim na likido, mga tuyong halaman na nakatali sa pulang sinulid. May nakita rin akong mangkok na may lamang abo at ilang piraso ng mga bulaklak na parang pamilyar sa akin. Bigla akong naalala ang mga bulaklak na paulit-ulit na hinihingi ni Mama mula sa hardin ko. Nang lingunin ko siya, nanginginig na siya at hindi makatingin ng diretso sa amin. Sa mga sandaling yon, pakiramdam ko, unti-unti nang nabubuo ang mga sagot sa mga tanong na patagal nang gumugulo sa aking isipan. Pero kasabay nito, ang mas malaking tanong na lalo lamang nagbigay sa akin ng takot. Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng bahay na yon? Sino ho yan, Ma? Buhay pa ba siya? Parang isang mambabarang yan. Hayaan niyo kung magpaliwanag. Hindi ko sinasadya ang lahat. Hindi sinasadya. Klarong-klaro na pinabarang mo ang ate ko. Ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap si ate. Sa lahat ng mga tulong na binigay niya sa inyo, ito pa ang igaganti niyo sa kanya. Ma, buhay pa ho bang matandang yon? Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Ano ho ba kasi ang nangyayari, Ma? Ate, klarong-klaro. Binabarang ka nila. Bakit ho nakahandusay ang matandang yan? Patay na ho ba siya, Ma? Makinig muna kayo. Pakiusap. Pakinggan niyo muna ako. Kanina lang to nangyari. May ginagawa siyang ritual tapos bigla na lang siyang bumagsak. Hindi ko alam kung inatake ba siya o kung ano. Natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung anong tatawagan. Anong ritual? Karen? Masagutin niyo ako. Anong ritual ito? Karen, patawad. Oo, tama ang hinala niyo. Para sa'yo nga yun, Karen. Ang ginagawa niyang ritual. Oh, sinasabi ko na nga ba eh. Isa talagang demonyo yung biyanan mo, ate. Ritual ba yun ng pambabarang? Ma, sagutin niyo ako.
Oo. Bakit? Bakit kailangan umabot pa sa ganito, Ma? Patawad, Karen. Patawad. Bakit niyo ho ito nagawa sa akin? Nung una, hindi ko naman ito gustong mangyari. Gusto ko lang mabawi ang pensyon ni Brian. Galit na galit ako sa iyo noon. Pakiramdam ko, ipinagkakait mo sa akin ang bagay na para sa akin. Kaya ba pinabarang niyo ang ate ko? Oo, pero ang sabi sa akin ng matandang ito, tatakutin ka lang daw niya, Karen. Magkakasakit ka tapos ibabalik mo ang pera. Yun lang dapat ang plano namin. At ano ho ang nangyari? Naging desperada na ako. Wala na akong pera. Lubog ako sa utang. Nalulung ako sa sugal. Hindi ko na alam kung paano ako makakabangon. Habang tumatagal, iba na ang mga sinasabi niya sa akin. Sinasabi niyang hanggat buhay ka, hindi ko raw makukuha ang gusto ko. Sinasabi niyang ikaw ang hadlang sa akin para makuha ang gusto ko. Ma! At isang araw, sinabi niyang mas mabuti raw kung mawala ka na lang. At pumayag naman ho ba kayo? Hindi ako pumayag. Isinusumpa ako, Karen. Hindi ako pumayag. Kahit galit ako sa'yo, hindi ko gugustuhing mamatay ka. Pero pinabarang niyo pa rin ho ako, Ma. Oo, at yun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Pero, hindi lang ikaw ang binanggit niya. Ano hong ibig niyong sabihin? Pati si Kent! Ano? Nagkaroon kami ng pagtatalo. Gusto ko sanang itigil na niya ang pambabarang, pero hindi siya nakinig sa akin. Mas tuso pa sa akin ang mambabarang na yan. Gusto niyang paghatian namin ang perang makukuha ko mula sa'yo kapag namatay ka na. Diyos ko! Hindi ako pumayag, pero nagbanta siya sa akin. Kung hindi raw ako papayag, idadamay niya ang apo ko. Idadamay niya raw si Kent sa barang. Hindi! Huwag ang anak ko! Ang tanga-tanga ko. Patawarin mo ako kung bakit ka nadadamay sa mga problema ko. Simula nang mamatay si Brian, parang nawalan na rin kasi ko. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya. Siya lang ang meron ako. Pagkatapos niyang mamatay, kung saan-saan ako napunta. Nalulung ako sa sugal. Sumama ako sa maling mga tao. Naniwala ako sa kanila. Ma, ano bang ginawa niyo? Akala ko makakatulong si Erwin sa buhay ko. Akala ko siyang sasalo sa akin. Pero siya rin ang nagtulak sa akin sa sugal. Siya rin ang nagdala sa akin sa kalagayan kong ito. At ngayon, nakakulong na siya. Oo, at ngayon ko lang naisip na lumulubog na pala ako. Karen, hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Araw-araw akong nagigising na puno ng galit, inggit at awa sa sarili ko. Hindi ko na alam kung kailan ako nagsimulang maging ganito. Ma, Pero hindi ko ginustong umabot sa puntong ito. Hindi ko gustong magkasakit ka. Hindi ko ginustong madamay si Kent. At hindi ko ginustong may mamatay. pero nagawa niyo na ho. At paano na ho ang matandang nakahandusay? Natatakot ako. Paano kapag nalaman ito ng mga pulis, ha? Ako ang una nilang pagbibintangan. Wala akong may papaliwanag. Wala akong mapapatunayan. Sigurado ho ba kayong wala kayong ginawa, ha? Oo, hindi ko to ginawa. Wala akong kasalanan. Hindi ko siya pinatay. Karen, pakiusap. Tulungan mo ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Karen, ayokong makulong. Wala akong kasalanan. Tulungan mo ko. Nang suriin namin ni Erica ang nakahandusay na matanda, hindi na nga siya humihinga. At dahil doon, agad naming inireport sa pulisya ang nangyari. Sa isinagawang investigasyon, isinailalim si Mama sa drug test at lumabas na positibo siya sa pinagbabawal na gamot. Kaya agad siyang kinulong ng mga otoridad. Mula rin sa mga kapitbahay, marami pa kaming nalaman tungkol sa kanya. Madalas pala siyang manghingi ng bigas, ulam at pera dahil bukod sa sarili niyang bisyo, binubuhay pa niya ang kanyang kinakasamang nalulong sa droga. Habang pinapakinggan ko ang lahat ng iyon, lalo kong naunawaan kung paano unti-unting nasira ang buhay ng biyanan ko matapos mamatay si Brian. At ilang araw ang lumipas, nagkaroon na ng pagbabago sa akin. Ate, unti-unti na yatang lumiliit yung mga bukol mo. Oo nga napansin ko rin. Nawawala na rin yung sakit at pangangati. At hindi ka na rin mukhang nanghihina, ate.
Mas maayos na nga ang pakiramdam ko ngayon kumpara nung mga nakaraang linggo. Mabuti naman! Gusto ko sanang makausap ulit si Mang Tonyo tungkol sa mga bukol ko Kaso wala na yata siya dyan ngayon. Balita ko umuwi raw sa probinsya nila at may aayusin daw. Hindi bale. Pagbalik niya magpapasalamat din ako sa mga paalala at payo niya. Sa tingin mo ba gagaling ba ako nito? Namatay na yung mambabarang na may gawa nito Mawawala na rin kaya ito? Hindi ko rin alam ate. Pero sa nakikita ko, parang pagaling ka na nga. Sana nga. Ay, siya nga pala. Ano yon ate? Lumabas na raw ang autopsy report ng matandang babae. Talaga? Anong sabi? Hindi raw yon natural death. Sinakal daw siya hanggang sa mamatay. At ayon sa mga pulis, napaamin na rin nila si Mama. Ha? Siya nga ang gumawa nun? Oo, pero iba pa lang nangyari kesa sa iniisip natin. Bakit? Ano ba talaga ang nangyari ate? Ayon sa investigasyon, nag-away raw sila noong araw na yon. Nang marinig ni Mama ang pagbabanta ng mambabarang na yon, lalong-lalo na sa buhay ni Kent, doon na siya nawalan ng kontrol. Nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa nauwi sa sakalan. Dala nang nakagamit din siya ng droga, nagawa niyang patayin ng matandang babae. Ay, pero maling-mali ang ginawa ni Mama. Oo naman ano? Pero habang iniisip ko ang lahat ng nangyari, pakiramdam ko, hindi naman siya siguro masama Nalulung lang talaga siya sa sugal, napasama sa mga maling tao, at unti-unting nawala sa tamang pag-iisip matapos mamatay si Brian. Nakakaawa talaga siya. Ako rin naman kahit galit ako sa kanya, sa kalagayan niya ngayon naaawa na rin ako. Ano ate, gusto mo bisitahin natin siya? Gusto ko rin nga sana pero hindi pa raw pwede. Inilipat na kasi siya sa mental hospital. Mental hospital? Oo, ayon sa mga pulis, hindi na raw siya makausap ng maayos Minsan hindi na niya alam kung nasan siya. Minsan naman daw kung sino-sino ang kinakausap niya kahit wala namang tao sa paligid. Hay, Diyos ko! Tuluyan na nga siyang nasiraan ng bait. Delikado na rin daw siyang lapitan kaya doon muna siya dinala. Hay, napakasaklap naman nun ate. Nawala si Kuya Brian, nasira ang buhay ng biyanan mo, at ikaw naman, muntik nang mapahamak. Minsan naiisip ko nga, baka kung buhay pa si Brian, hindi sana aabot sa ganito ang nanay niya. Siguro nga ate. Siya lang kasi ang taong talagang pinakikinggan ni Mama Nakakalungkot isipin na pagkatapos niyang mawala, parang tuluyan na ring lumihis ng landas si Mama. Masakit para sa akin ang mga nangyari sa biyanan ko, Miss Winnie. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkakamali, hindi ko pa rin maiwasang maawa sa kanya. Ilang araw matapos naming malaman ang kanyang kalagayan, isinama ko si Kent sa puntod ng kanyang ama. Tahimik kaming nakatayo ron habang nakatitig sa lapida ni Brian. Sa harap ng puntod, tahimik akong nanalangin. Hiningi ko ang kapayapaan para kay Mama Norma at ang lakas para tuluyan ko nang maiwan sa nakaraan ang lahat ng sakit at takot na pinagdaanan namin. Marami nang nangyari mula nang mawala ka, Brian. Maraming sakit, maraming luha, at maraming bagay na hindi ko kailanman inakalang mangyayari sa pamilya natin. Sana mapatawad mo si Mama. Alam kong naligaw siya ng landas, pero alam ko ring mahal ka niya ng sobra. Hindi lang niya kinayang pagkawala mo. At sana pagdating ng panahon, mawala na rin ang lahat ng sakit at takot na pinagdaanan namin. Pangako, aalagaan ko si Kent. Gagawin ko ang lahat para lumaki siyang mabuting tao at maging proud ka sa kanya. Miss na miss ka na namin, Brian. Sa paglipas ng araw, tuluyan na akong gumaling. Bumalik ang sigla ko at nakapagpatuloy kaming mag-ina sa aming buhay nang may bagong pag-asa para sa hinaharap. Hindi lahat ng sugat ay nakikita ng mga mata, Miss Winnie. May mga sugat na nagsisimula sa lungkot, sa galit, sa inggit at sa mga desisyong unti-unting inilalayo tayo sa tama. Kapag pinabayaan, maaari itong lumaki hanggang sa masaktan hindi lamang ang sarili kundi pati na rin ang mga taong mahal natin. At kapag hinayaan nating manaig ang kasakiman kesa pagmamahal, walang tunay na mananalo sa huli. Salamat sa pagbabahagi ng karanasan ko, Miss Winnie. God bless po sa ating lahat. Lubos na gumagalang, Karen.
Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng ibinahagi naming kwento ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukompleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kina Aurora Heronimo, kay Bombom na mahilig magbike, Kay Gay Sumojo, kay Lisa Calapan, kay Alma Flores, belated happy birthday po ma'am, happy birthday po. kay Abigail at kay Rowena Tolentino na nag-comment sa selosa na Tomboy Upload. Ang sabi po niya, ang galing niyong mag-asawa, sobra. Na-amaze ako. Lahat kaya niyong gawin, pati Tomboy kayang-kaya. God bless po sa inyong channel. Nako, salamat po sa comment niyo, Ma'am Rowena. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat din ng nakinig sa mga nauna naming upload at sa mga nagkomento doon. Huwag po kayong mag-alala. Ako po mismo ang nagre-reply sa mga comment nyo at nababasa ko pong lahat yon. Sobrang nafa-flatter po kami sa mga magaganda nyong comment. Tama. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan pa rin po namin ang suporta niyo ha. Konti na lang po, marireach na po natin ang 100k subscribers. Tama. Siyempre sa tulong po ninyo. Yes. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Kita-kits po ulit sa susunod. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.